Basahin mo nga uli yung 2:8 ng unang Timoteo. Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. Ayon. Yung banal na kamay na yon, mga kamay na banal, walang galit at pakikipagtalo pagka yun ay nakaunat. Gusto ni Pablo, pag ang tayong mga tao, mananalangin sa bawat dako ng iglesia, hindi sa bawat dako ng mundo. Ang batayan ng born again at saka ng Katoliko, kahit sa karsada, nananalangin kahit saan, nananalangin Kahit sa karsada, kahit sa barko, yung mga iba pa nga dyan sa airport, makita namin, nagtututuwad dun Ang sabi nila, ang batayan nila, kahit saan manalangin sa bawat dako. Mali Hindi naman dakong lugar na, physical na lugar ang tinutukoy dyan Yung bawat dako ng iglesia ang tinuturuan ni Pablo. Kung maiisip natin yung nasa 7, yung bago yung talata na yan, itinalaga ako dito, sabi ni Pablo, tagapangaral at apostol. Meron siyang tinutukoy na lugar. Tinalaga ako dito, ay tinalaga akong tagapangaral at apostol. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Ibig ko nga na ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako. Bawat dako na kanyang tinuturuan. Bawat dako ng iglesia. Kasi tagapagturo siya, guro siya sa mga hintil. Saan? Sa iglesia. Kaya gusto niya, bawat dako ng iglesia, ang mga kapatid magsipanalangin. Yan. Kaya nga tayo may mga pulong panalangin sa bawat dako ng iglesia, hindi sa bawat dako ng mundong lugar na pisikal na kahit sa kalye, kahit saan, kahit sa nightclub, hindi ganon. Bawat dako ng iglesia ang tinuturuan ni Pablo, gusto niya may maganap na pananalangin. At ang pananalangin na yon, walang patid. Sa bawat dako yon. Mananalangin tayong walang patid. At pag tayo nananalangin, ang sabi ni Pablo, iunat ang mga kamay na banal. Hindi naman sinabi, iunat ang kanilang mga kamay. Sa English, merong nakalagay na salin, their hands. Lifting up their hands. Nilagyan nila ng their. Wala naman sa original yon. Sa original Greek ang nakalagay, lifting up holy hands. There is no such thing as lifting up their holy hands. No. Ang nakalagay, lifting up holy hands. Walang their. There is no pronoun their hands to imply that it is the hands of people praying. What is in the original is lifting up holy hands. Itaas ang mga kamay na banal. Hindi sinabing itaas ang kanilang mga kamay na banal, kundi itaas ang ang kamay na banal, iunat ang kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Sa bawat pananalangin ng mga tao sa bawat dako, kailangang nakaunat ang mga kamay na banal. Yung sabi ni kapatid na Daniel, paano yung walang kamay? Kung yan ay physical na kamay, at paano yung mga komang, paano mo iunat yon? At paano yung halimbawa nakasimento yung kamay dahil nalisya yung buto? Paano mo iunat yung nakasimentong kasalukuyan? Yun ang katangahan ng mga nagpapaliwanag na galing sa kanilang sarili. Ang sabi sa Biblia diyan, iunat ang mga kamay na banal. Actually, kung titignan mo sa Biblia yan, sa Greek ay kamay na banal. Nasa singular yan Iunat ang mga kamay na banal. Sa Greek, yung ginamit yung salitang sheer, na ang kahulugan ay kamay.
in the singular form. Ngayon, alamin natin ngayon, alin ba yung kamay na banal na nasa bawat dako ng iglesia ng Diyos, na nararapat na nakaunat sa pananalangin. Talasan ninyo ang inyong pangunawa, mga kapatid. Alin ba yung kamay na banal na yan? Basahin natin ang 52 Gs ng Isaias. Hinubdan ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa harap ng mga mata ng lahat na bansa at makikita ng lahat na wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Yan palang banal na kamay na yan, yung banal na bisig, yan pala ang may daladala ng kaligtasan sa lahat na wakas ng lupa. Sabi ng kasulatan, hinubdan ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng hinubdan, ipinakilala, inireveal, pinahayag o ano ba sa Tagalog? Hinubdan. Yon. Ang kanyang banal na bisig sa harap ng mga mata ng lahat na bansa at makikita ng lahat na wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Ang Diyos pala, mayroong banal na bisig, may banal na kamay. Kasi yung bisig at kamay, magkaduktong yan kapatid na Luceno. Opo. Iuunat sa bawat dako, uunat mo yung banal na kamay na walang galit at pakikipagtalo. Merong binabanggit sa hula ni Propeta Isaias, banal na kamay o banal na bisig na inire-reveal o paano sabi sa English doon? The Lord hath made bare His holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Ayon. Iniunat niya niyang banal na kamay o banal na bisig. At ano niya, have bare, hinugdan niya. Hath made bare His holy hand. Yan ang sabi sa Isaias. Tingnan natin kung ano ang sabi pa ng Biblia tungkol dito sa kamay na ito. 51:5 ng Isaias. Pakinggan nyo, mga kapatid. Ang katwiran ko ay malapit. Ang aking 51:5. 51:5. Ang katwiran ko ay malapit. Ang aking pagliligtas ay lumabas. At hahatol ang aking mga bisig sa mga bayan. Ang mga pulo ay magsisipaghintay sa akin. At sa aking bisig ay magsisitiwala sila. Ayan, yung banal na bisig, yung banal na kamay, yun ay maglalapit ng katwiran Ang katwiran ko, ang wika ng Diyos ay malapit. Ang aking pagliligtas ay lumabas. At hahatol ang aking mga bisig sa mga bayan. Ang mga pulo ay magsisipaghintay sa akin. At sa aking bisig, magsisitiwala sila. 51:5, ulitin mo nga, Sis Luz. Ang katwiran ko ay malapit. Ang aking pagliligtas ay lumabas. At hahatol ang aking mga bisig sa mga bayan. Ang mga pulo ay magsisipaghintay sa akin. At sa aking bisig ay magsisitiwala sila. Kasama ba Pilipinas dyan o hindi? Kasama po. Ang Pilipinas ba'y mga pulo o hindi? Mga Sabi pulo. ng Diyos, ang mga pulo magsisipaghintay sa akin. Paano mo sasabihin sa Israel yan? Nandun na nga ang Diyos sa Israel nung araw pa. Sabi, ang mga pulo magsisipaghintay sa akin. At sa aking bisig, magsisitiwala sila. Kaya, ang bisig ng Diyos, pagtitiwalaan ng mga pulo.
Sa bisig ng Diyos, makakakita ang mga pulo at ang mga bayan ng pagliligtas ng Diyos. Alin ba yung banal na bisig na yan ng Diyos na maglalagay ng katwirang malapit sa bawat bayan at sa mga pulo? Alin ba yung bisig ng Diyos na yan na magdadala ng kaligtasan sa mga bayan at sa mga pulo? At yung bisig na yan ang pagtitiwalaan ng mga bayan at mga pulo kung gusto nilang maligtas. Alin yan? Basahin natin ang 51:9, kapatid na Luz, hanggang Gis. Gumising ka, magbihis ka ng kalakasan o bisig ng Panginoon. Gumising, Sino ang kausap sa hula? kausap po ang bisig ng Panginoon. Ayan, sabi sa bisig, gumising ka, magbihis ka ng kalakasan o bisig ng Panginoon. Bakit? Gumising ka, na gaya ng kaarawan noong una, ng mga lahi ng mga dating panahon. Ayan, yung palang bisig ng Diyos na yon, nung pa palang una yon, nagtatrabaho na ng mga unang panahon, gaya nung una, ng mga lahi ng mga dating panahon. Ano ba ginawa niya nung mga dating panahon, nung bisig ng Panginoon na yan? Ano ba ginawa niya? Hindi baga ikaw ang pumutol ng Rahab na sumaksak sa buwaya? Hindi baga ikaw ang tumuyo sa dagat, sa tubig ng malaking kalaliman, na iyong pinapaging daan ang kalaliman ng dagat upang daanan ng natubos? Hindi ba yung bisig ng Panginoon ikaw ang pumutol sa Rahab? Ayon. At hindi baga ikaw ang tumuyo sa dagat? Aba, yung palang tumuyo sa dagat, nung dumaan yung Israelita, yung pala yung bisig ng Panginoon. At iyo ikang pinapaging daan ang kalaliman ng dagat upang daanan ng mga natubos. Yung tinubos ni Moises sa Ehipto, dun dumaan sa dagat, na ang nagtuyo noon ay ang bisig ng Panginoon. Nakita mo, Sis Luz? Opo. Alin yung bisig na yon na tumuyo sa dagat? Ha? Alin yon? Basahin natin ang 5:15 ng Deuteronomio. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. At ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Ayon, inilabas ka ng Panginoon mo sa Ehipto sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Nakita mo? Ang iba, kung basahin yan, akala nila si Moises yan. Na kaya nalabas ang Israel sa Ehipto sa pamamagitan ng isang kamay, makapangyarihang kamay at unat na bisig. Alin ba yung bisig ng Diyos? Banal na bisig, makapangyarihang kamay na tumuyo ng dagat para malabas sila, makaligtas sila sa mga Ehipsyo. Yung dagat na malalim, hinati at dinaanan nila ito yung lupa. Gawa pala ng kamay ng Diyos yun. Alam mo kung sino yon, Sis Luz? Sino po? 53, 1 hanggang 5. Sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Kanino ba nahayag ang bisig ng Panginoon? Tuloy sa 2. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man at pagkaating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman
at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Kayon may ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Sino yan, Sis Luz? Si Kristo po ito. Si Kristo yan. Ang ganda-ganda, napakaliwanag sa uno eh. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Yan yung banal na bisig eh. Yan yung banal na kamay eh. Sino yan? Siyang wika'y tumubo sa harap niya, gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, pagka ating minamasdan siya, walang kagandahang mananais tayo sa kanya. Bakit? Kasi siya'y hinamak, itinakwil ng mga tao, yung bisig pala na yan pala yung hinamak at itinakwil ng mga tao. Eh ano yan? Isang taong sa bihasa sa karamdaman, gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, siya'y hinamak, hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman, dinala ang ating kapanglawan. Ayon, si Kristo yan mga kapatid. Yang banal na bisig ng Diyos, yan ang ating Panginoong Kristo. Siya yung tumuyo sa dagat para makadaan ng Israel. Siya rin yung pumutol sa Rahab, yung mga kasalanan nila at kanilang mga pagsalangsang sa Diyos. Siya rin ang nagparusa doon sa bayan ng tinatawag na bayang Rahab sa Biblia. Siya rin ang gumawa ng malalaking kababalaghan sa Ehipto, na siya rin ang nagpadala ng graniso, ng apoy, yung kamay ng Diyos. Ang ibig kasi sabihin ng kamay, yung paggawa ng Diyos. Yung kamay, larawan ng paggawa yun eh. Yun si Kristo. Representasyon ng kamay ng Diyos. Siya ang gumagawa ng lahat ng ginagawa ng Diyos, si Kristo. Di ba? Kaya nung gumawa ang Diyos ng langit, ng lupa, iniunat ng kanyang kamay, si Kristo yun. Taman-tama yung sabi ni San Juan. Nang pasimula siya ang berbo sumasa Diyos, ang berbo'y Diyos, lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Eh ikaw man, pagkagagawa ka, meron ka man paa, ang ipanggagawa mo, kamay. Di ba ganon, Sis Luz? Tama po. Si Kristo yung banal na kamay, banal na bisig ng Diyos, na gumawa ng lahat ng mga bagay ng mga kagilagilalas na natala sa kasaysayan ng mga lingkod ng Diyos sa Biblia. Ngayon, sabi ni Pablo, ibig niya lahat ng ang ibig ko nga wika, ang mga tao, magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. Mayroong banal na bisig, mayroong banal na kamay, at yun ay ang banal na kamay at bisig ng Diyos. Pagka tayo nananalangin, dapat, kung nananalangin tayo, nakaunat yung kamay na banal. Kung si Kristo yon, na kamay na banal o bisig na banal ng Diyos, papaano magagawa ng iglesia ng Diyos na manalangin may unat na kamay? Unat na kamay na banal. Paano yun? Paano natin magagawa yung pagka nananalangin tayo, merong unat na banal na kamay tayo? Ang kamay na nasa iglesia ay si Kristo. Siya ang kamay ng Diyos
na nasa iglesia. Siya ang kamay ng iglesia. Siya ang kamay ng Diyos. Paano natin magagawang iunat yung kamay na banal pagka nananalangin tayo? Kailangan pag nananalangin tayo, nakaunat yung banal na kamay. Kasi pagka hindi ganun, hindi tayo papakinggan ng Diyos eh. Paano yun? Basahin mo nga yung 15:5 ng Juan, Sis Luz. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Aba, kailangan pala pagka tayo gumagawa, kasama natin si Kristo. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So kaya nakagagawa ang iglesia, dapat kasama nila si Kristo. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Pagkahiwalay si Kristo sa atin, kahit ano gawin natin, hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong magagawa. Bakit? Ang gumagawa yung kamay ng Diyos eh. Tama? Tama po. Ang kamay ng Diyos si Kristo. Kaya dapat pag gumagawa ang mga magkakapatid sa iglesia, kasama natin sa paggawa si Kristo. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. Ganun natin magaganap na pagka nananalangin tayo, ganun natin magagawang pagka nananalangin tayo, may nakaunat na kamay na banal na nag-aalis ng galit at pakikipagtalo pagka nanghahari sa atin ang Panginoong Kristo. Kasama natin siya sa paggawa. Manalangin man tayo sa Diyos, laging nakaunat yung kamay na banal, yung paggawa ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kamay ng Diyos, yung kanyang paggawa nasa atin. Kung nasa atin si Kristo, kung manalangin tayo, pakikinggan tayo ng Diyos. Bakit? Kasi yung ating gawain matuwid eh. Kasi ang gumagawa ng katwiran na yon sa atin, yung kamay ng Diyos, ang ating pinaka-giya sa paggawa, yung kamay ng Diyos. Pagka tayo mananalangin, hindi naman natin ginagawa yung kanyang kalooban, hindi niya tayo papakinggan eh. Basahin natin ang 7:21 ng Mateo, Sis Luz. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino lang ang pakikinggan ng Diyos pagka nananalangin? Yun lang pong gumaganap ng kalooban ng Ama sa langit. Paano kang makakagawa ng kalooban ng Ama sa langit kung wala kang kamay na banal? Hindi po makakagawa pagka po... Yung kamay, larawan ng paggawa. Tandaan natin mga kapatid. Ang kamay, larawan ng paggawa. Yung bisig, larawan ng lakas ng paggawa. Ang bisig ng Diyos si Kristo. Siya yung kamay na banal. Pagka siya ang gumagawa sa atin, manalangin man tayo sa Diyos, tiyak na tiyak pinakikinggan tayo ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, sa bawat dako ng iglesia kailangan, pagka nananalangin tayo, iunat yung kamay na banal. Ano ibig sabihin nung iunat yung kamay na banal? Dapat yun ang nangunguna sa atin. Parang yun ang nanguna kay Moises eh. Inilabas ko kayo ikasa sa Ehipto sa pamamagitan ng isang banal na kamay at unat na bisig. Di ba nung inilalabas ang Israel sa Ehipto, unat yung bisig ng Diyos? Opo. Kasi pag nakahalukip-kip, hindi gumagawa ang kamay eh. Pero pag iniuunat mo, ibig sabihin na ikinikilos mo, gumagawa ka. Kaya ang Panginoon ang ilabas niya ang Israel sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig.
Kaya sabi ni Pablo sa kanyang sulat na mahirap unawain, ang mga tao manalangin sa bawat dako ng iglesia, ha? Na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Pagka ang paggawa natin, ang gumagawa sa atin na yung banal na kamay ng Diyos, kasama natin, kasi kung wala siya sa atin, wala naman tayong magagawa eh. Pero pagka kasama natin yung banal na bisig ng Diyos sa paggawa, pagka nanalangin tayo, merong assurance na nakikinig ang Diyos sa atin. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin. Kung ang kasama natin si Kristo, tanungin natin ang Biblia, paano natin nakakasama si Kristo sa paggawa natin? Para tuwing mananalangin tayo, pakikinggan tayo ng Diyos. Paano nangyayaring kasama natin ang Kristo sa paggawa natin? Basahin natin ang 13:5 ng 2 Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesu Kristo'y nasa inyo? Maliban na... Hesu Kristo'y nasa inyo? Kailan natin malalamang si Hesu Kristo'y nasa atin? Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Di nyo ba alam si Hesu Kristo nasa inyo? Kailan? Pag nasa pananampalataya tayo. Pero pag wala tayo sa pananampalataya, maliban na kung kayo itinakwil na. Kaya ang sabi, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya. Di ba ganyan nalalaman si Hesu Kristo nasa inyo? Nasa atin kailan? Kung nasa pananampalataya tayo. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Kaya natin matitiyak na kasama natin si Kristo, maging sa ating paggawa, kung ginagawa natin na tayo ay nasa pananampalataya. Kaya pala bawal ng Diyos yung gagawa kang hindi sa pananampalataya. Kailangan lahat ng paggawa mo kasama ang pananampalataya. Kasi sa paggawang may pananampalataya, doon kasama si Kristo eh. Basahin natin ang 14:23 ng Roma. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya, at ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Pagka walang pananampalataya, kasalanan pa eh. Kaya kailangan, sasamba ka, aawit ka sa pananampalataya. Magpapasalamat ka sa pananampalataya. Mag-aabuloy ka sa pananampalataya. Kasi kung ikaw ay gagawa ng anumang bagay, tutulong ka sa pananampalataya. Sa pananampalataya, ang paggawa natin, kasama natin si Kristo, mga kapatid. At pagkakasama natin si Kristo, nauunat yung kamay na banal. Kasi yung pag-uunat, ang ibig sabihin nun, paggawa. Pag nakahalukip-kip ang kamay, hindi gumagawa eh. Pero pagka iniuunat ang kamay, gumagawa. Iunat ang banal na kamay. Bayaan natin sa ating paggawa eh, samahan tayo ng ating Panginoon Kristo na siyang kamay na banal ng Diyos na makagagawa ng hindi natin magagawa. Paano mangyayari yon? Kung gagawa tayong kalakip ang pananampalataya, kasi pagka nasa pananampalataya, kasama natin si Kristo. Walang pananampalataya, wala tayong kasamang Kristo. Kaya sa paggawa, kasama natin si Kristo dahil may pananampalataya tayo. Na kung tayo may makagagawa, hindi tayo talaga ang gumagawa. Ang gumagawa yung banal na kamay ng Diyos na nasa atin, nangunguna sa atin. At kung makagawa man tayo, pagkatapos nating makagawa, sabihin pa natin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa lang namin ang nararapat naming katungkulan na gawin. Bakit natin nagawa? Hindi dahil sa magagaling tayo. Hindi dahil na tayo'y malalakas, kundi kaya natin nagawa, mayroong kamay ng Diyos na tumulong sa atin para gumawa ng kanyang gawa. At pagka ang kamay ng Diyos na Kristo
ang nasusumpungan sa ating paggawa. Sabi sa Biblia, kung manalangin man tayo, pakikinggan tayo ng Diyos. Bakit? Kung nananalangin tayo, na nakaunat yung kamay na banal, si Kristo yon, siya ang nangunguna sa ating paggawa, papakinggan tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin tayong nananalangin, uunat natin mga kamay natin para mga born again na kaganon. Hindi. Yung kamay na yan maraming ginagawa milagro yan Ang iuunat mong kamay, yung kamay na banal na bisig ng Diyos, ang ibig sabihin, pababayaan mong yung kamay ng Diyos ang makagawa sa atin. Kaya tayo nakagagawa, kasama natin siya, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sabi ng kamay ng Diyos na si Kristo.